Pagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, tsaka siya po si Brother. Yan. Nasaan tayo ngayon, Brother John? Ito po sa Barangay 96, Tondo, Manila. Yan. Sa loob ng tahanan po nila. Kaya kung tawagin natin to, Home Bible Study. Alam niyo po ba, bago pa magkaroon ng mga Bible study sa loob ng tahanan, si Apostol Pablo po nagkaroon ng ganyan. Hindi kayo maniwala siguro, ano? Si Apostol Pablo nagba-Bible study sa loob ng bahay. Kaya kung nakakakita po kayo ng mga Bible study sa loob ng tahanan, noon pa sa panahon ni Pablo, yun po yung meron ng nangyayaring ganyan. O, kasi yung mga iba, na, ewan ko, may mga malilipot ng utak kasi, na pati yung sa loob ng bahay, pinagkikalaman. Kaya, wala po, ano? Sapagkat yung salita ng Diyos, wala naman sinabi kung saan mo dadalhin. Sabihin, mapasalog ng tahanan, welcome po yan. Tingnan natin, ano? Baka sabihin nyo, wala sa Biblia yun. Meron. Pero bago tayo pupunta ron, tayo muna ilalapit sa Diyos sa pamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ni Brother John ang aming pagbubulay ng Ebanghelyo sa oras po. Sapagkat mabuting bagay na ipinapasa Diyos ito namin. Kagaya ng sabi ni Apostol Pablo, ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, ay sa iyo namin ipagkakatuwa. Salamat po. Paunawahan kami ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po, ano? Dito po nakasulat sa Gawa, chapter 28. Yung sinasabi ko po, sa panahon pa ni Pablo, meron na po Bible study sa loob ng tahanan. Hindi na po bago ito. Tingnan natin, ano? Sa chapter 28, dito po natin titignan. Sa 14, may natagpong kabiruhong mga kapatid at tinanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula ro'y pinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Nakarating po ng Roma si Pablo. Hindi po si St. Peter ang nakarating ng Roma. Ang nakarating sa Roma, si Pablo. Kaya siya po sumulat ng epistola ng Roma. Tandaan niyo po yan, ha? Hindi po nakarating si St. Peter. Kaya sa epistola ni St. Peter, wala tayong mababasa nakarating siya sa bansang Roma. Bagamat, noong panahon ng Pentecostes, may mga Romano, pumunta sila sa Jerusalem upang makipag-celebrate sa panahon na yon ng Pentecostes. Nang mangaral sila Pedro doon sa Jerusalem. Yan, ano? Tapos, tuloy natin po rito. Punta tayo sa 16. Ang binabasa natin, Gawa chapter 28. 16 naman. Pagdating namin sa Roma, yan. Di nakarating po ng Roma. Si Pablo'y pinahintulutang manirahan sa isang bahay. Bahay. Kasamang isang kawal at magbabantay sa kanya. Yan po, bahay. Tumigil si Pablo doon. Sa 23, kaya't nagtakda sila ng araw. Marami nga pumunta sa tinitira ni Pablo sa pagsapit ng araw na yahon. Maghapon siyang nagpapaliwanag sa kanila at nagpapatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos.
sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Jesus. Wala pong ibang pinopromote si Pablo kundi si Jesus lang. Yan po ay tawagin nila in Christ alone. Alam niyo po ba yan? Yung kantang yon? Ako hindi. In Christ alone. Ganon po yung tono nun. Sesera, yun lang ang kaya ko. Sa 24, may naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanya. Yan. Alam niyo po ba yung salita ng Diyos? Talagang ganun po. May mga naniniwala, merong hindi po naniniwala. Pero yung naniniwala, biyaya ng Diyos. Naniwala sila. Po, kailangan maniwala po kayo. Bakit? Yan, naniwala kami, kaya binabagi namin sa inyo si Jesus. O, yan, ulit tayo. Sa 30 na. Nadira si Pablo sa Roma ng 2 taon. 2 years. Sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Kasi po, nagtakda nga sila ng araw. Yung araw na yon, doon sila pumupunta para makinig ng ebanghelyo kay Pablo. 31. Si buhong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Yesu-Kristo. Kita niyo? Matapang. Alam niyo bakit nandito si Pablo? Nililitis siya ng Roman government dahil sa kanyang pangangaral tungkol kay Jesus na si Jesus ay muling nabuhay. Sapagkat ang tao noon, hindi sila naniniwala na mayroong pagkabuhay na maguli. Kaya gano'n na lang po ang inarap ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Po. At si Haring Pesto ang naglilitis sa kanya sa panahon niya. Basahin natin. Tingnan natin yung depensa ni Pablo. Ala siyang abogado. Matapang. Siya, inaabogado niya sarili niya. Oh. Tingnan natin. Dito nakasulat po yun, no? Tingnan lang natin, yung paglilitis sa kanya. Nililitis po siya dahil nangangaral siya kay Jesus. Tingnan po natin, yung kanyang patutuho. Ito, medyo mababa lang, pero tsagahin nyo lang. Kasi marami po tayong matututunan dito. Ito. Sa 26, sinabi ni Agripa kay Pablo, mahari ka nang magsalita para sa iyong sarili. Yun po sinabi ko, walang abogado. Siya mismo, inaabogado niya yung sarili niya. Habang nililitis ni Haring Agripa. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang tagapagtanggol sa sarili. Kita niyo po? Tagapagtanggol ng kanyang sarili. Ngayon, hindi po pwedeng ganun eh. Alam niyo, pag abogado ka, kukuha ka rin ng abogado to defense yung kaso mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung pagiging abogado mo. Bagamat pwede mo siyang bigyan ng advice yung abogado mo. Pero yung abogado mo,
mo pa rin. Siya ang umaarap para sa iyo. Kahit na isa kang abogado. Pero sa panahon ni Pablo, hindi po. Siya po ang naghahabogado sa kanya sarili to defend ang kanyang ministry. Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako sa harapan ninyo. Nagtatanggol ng aking sarili. Kita niyo po, nagtatanggol. Laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo. Sapagkat lubos ninyong napatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo, kaya't iniiling ko pong pagtiyagahan ninyo akong pakinggan. Ganon din po ang aking pakiusap sa inyo, mga kaibigan. Pagtiyagahan nyo lang ako. Eh si Pablo ka, sabi niya sa ari ka eh. Aring Agripa, pagtiyagahan nyo lang ako. Kayo mga nakikinig dyan. So ako rin, pagtiyagahan nyo rin ako na. Total naman, hindi naman po kami. Tingnan si brother, hindi po ba gwapo si brother dyan? Oh, gwapo rin ako. Kaya, hindi kayo lugi. Kung magtiyaga kayo, isipin nyo, makakikita kayo ng dalawang gwapo. Tuloy. Ang binasa ko po, 26, 1, 2, 3 na po nababasa ko. 4. At alam nila lahat ng Hudyo kung paano ko namuhay mula sa aking kamusmusan sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. 5. Matagal na nila kaming alam. Matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kahanib ng pinakamaigpit na sekta ng reliyon, ng aming reliyon, ang sekta ng mga Pariseo. Ang religion ni Pablo ay Pariseo. Tandaan niyo po, isa siyang Pariseo. Noon ang religion nun, kung hindi ka Pariseo, Saduseo ka. Pero pareho kayong Hudyo. Magkaiba lang ang inyong paniwala. 6. At ngayon nililitis ako. Ito na po. Nililitis siya. Kasi nga, dati po siyang kalaban ni Jesus. Hinahanap niya yung tagasunod ni Jesus. Pinapapatay, pinabibilanggo, pinapahirapan. Pero, nang katagpuin ni Jesus si Pablo doon sa Damasco at itinalaga niya bilang kanyang mangangaral, naging iba na ang sitwasyon. Sabi ng mga Hudyo, hindi ba dito si Pablo kasama natin nung araw? Ngayon, eto na siya, nangangaral ng Jesus. Nabaligtad na. Siya na ngayon ang hinahanting. Dati siya nangangahanting, ngayon siya na ang hinahanting ng kanyang kapwa Hudyo. Ako, ganyan lang po ito ni Pablo. Ngayon nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos na aming ninuno. 7. Ang pangako ring iyan ang hinasa ng aming 12 lipi. Yung 12 lipi po, yung 12 tribes of Israel. Yung 2 tribo, 12 tribo ng Israel. Kasi Hudyo po siya, pero sa lahi siya ng mga Benamita. Sila ay taimtim na sumasamba sa Diyos sa araw at gabi. At dahil sa pag-asa rin ito, Aring Agripa, ako'y pinararatangan ng mga Hudyo. Kita niyo po. Na dating kasama, ngayon, siya po ngayon ang nasa paglilitis. Bakit hindi mapaniwala ng mga na naririto na maharib buhay ng Diyos ang mga patay? Ito po yung issue sa kanila sa panahon ni Pablo. Naniniwala siya na yung mga patay muling bubuhayin. Hindi po naniniwala yung tao eh. Kaya sila nagalit kay Pablo. Maybe, akala ko rin noong una dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa
laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Oh. Lalabanan mo si Jesus, anong mangyayari sa'yo? Oh, matatalo ka, Panginoong Jesus yan. 10, at ganun nga ang ginawa ko. Oh, ang tindi ni Pablo, no? Ang kinakalaban niya si Jesus. Ikaw, kaibigan, nanonood ng video ito, sinong kalaban mo? Yung kapitbahay niyo? Si Pablo, iba siya. Ang kanyang kinakalaban si Jesus. At ganun nga ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking pinabilanggo batay sa kapangyarihan ni binigay sa akin ng mga punong pare ng mga Hudyo, at isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Ano si Pablo? Alagis band po siya. License to kill and to be killed. Ganun po siya kakapangyarihan. Na binigyan siya ng pahintulot ng mga paring Hudyo na yung mga tagasunod ni Jesus ay lipulin niya. Ngayon, siya ngayon na nililitis. Kasi pinarusahan ko sila. O, kita niyo, pinarusahan. Sa lahat ng sinagoga. Sipan niyo po, yung simbahan, pinapasok niya, parang ano siya, para siyang kung sinong malakas. O, ito yung kwento niya kay Agripa. Habang nililitis siya. Sinagoga, upang pilitin talikuran ang kanilang pananampalataya. Kanino pananampalataya? Kay Jesus. Naalala ko po ng araw, sabi sa akin ng isang, hindi ko nababanggitin yung religion niya, no? Para baka sabihin na may personal tayo. Itong taong ito, kasi ang paniwala ko si Jesus Diyos. Ang paniwala niya, hindi Diyos si Jesus, kundi tao. Nang dahil po sa text messaging, wala na siyang may sagot. Alam niyo, no, sinabi sa akin, pag nakita kita, tututukan kita ng baril. Tignan ko lang kung hindi magbago paniwala mo. Ganyan si Pablo. Na yung mananampalataya kay Jesus, ang purpose, wasakin ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kung hindi, patay. Sa tindi ng puot ko, kita nyo, galit si Pablo. Sa tindi. Hindi lang basta napupuot, matinding puhot ang kanyang nararanasan sa mga tagasunod ni Jesus, mga Kristiyano. Sa tindi ng puhot ko, inusig ko sila kahit sa lungsod sa ibang bansa. Naghahabrod pa para lang hanapin ang mga tagasunod ni Jesus. Ganyan po si Pablo. Okay. Well, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Ito na po ngayon yung journey to Damascus. Ito po yung pagtatalaga kay Pablo bilang apostol. Na kinukwento niya kasi nga po, nililitis siya ni Haring Agripa. Dahil ang paniwala niya na yung mananampalataya kay Jesus ay muling mabubuhay sila. Gaya ni Jesus na buhay na maguli sa mga patay. At yun ang hindi po gusto ng mga Hudyo. Kaya, isinakdal si Pablo at ngayon nililitis siya ni Haring Agripa. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. 13. Nang katangalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipang matulis na bagay. Kasi tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig.
Yan palang panguhusig sa mga alagad ni Jesus, gaya ng ginagawa ni Pablo. Yun pala yung ginagawa niya kay Jesus. Kasi po, yung inuusig niya ay mga Kristiyano. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng Kristiyano? Kaya ang tawag sa kanila mga Kristiyano. Ibig sabihin po, taglay mo si Kristo. Mananampalataya kay Kristo. Ang tawag sa kanila noon ay Kristiyano. Ba? Tingnan nga natin yung isa, baka meron tayong makita. Baka meron lang. Mamaya na, tuloy natin muna to, no? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo yung sarili sa ginagawa mo yan. Para mo sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Kanya sinabi ako si Jesus na yung inusig. 16. Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo, pag talaga ka bilang aking lingkod. At magpapatutuho tungkol sa nakikita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. 27. Nililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo. Hudyo po si Pablo, lahi ng 12 tribes of Israel ng Ben-Amin. At gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. Kaya tayo mga Pilipino po, tayo po ay hentil. Hindi tayo Hudyo. Anong taguri nila sa mga hentil? Tingnan natin si Pablo. Galatia 2:15. Sabi ni Pablo, kami nga'y pinanganak na Hudyo. Hudyo po siya. Kabilang sa 12 tribo ng Israel doon sa lahi ng Ben-Amin or Benamita. Kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Tayong mga hentil, ang taguri po ng mga Hudyo ay makasalanan. Bakit tayo makasalanan? Wala po tayong pangako. Ang pangako sa mga Hudyo. Kasi si Jesus Hudyo. Nakita niyo na. Wala tayo. Pero tinanggihan ng mga Hudyo, si Jesus na kanilang Panginoon dapat at tagapagligtas at tayong mga hentil ngayon ang nakinabang. Praise the Lord. Di po ba napakaganda? Yung plano sa kanila, tinanggihan nila. At ngayon, nabaling sa atin ng pag-ibig ng Diyos. 18, inumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan silang kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Tayo pong mga Pilipino, ito, sabi ni Jesus, kayong mga hentil, kayong mga Pilipino, pag sumampalataya kayo sa akin, ang sabi ni Jesus, patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Di ba napakaganda yan? Yung kasalanan mo, ang magpapatawad si Jesus. Kasi po, wala tayong capacity magbayad sa Diyos para yung kasalanan natin mabura. Ang tanging kailangan lang para mabura yan, yung sinabi ni Jesus. Anong sabi niya? Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Amen. Di po ba napakaganda? Maganda. Maganda.
Ikaw kaibigan, ibinigay mo na ba ang buhay mo kay Jesus? O hindi pa? Kung hindi pa, simulan mo na. Isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Lahat po tayo makasalanan. Kaya lahat po tayo nakalahan sa parusa sa impyerno. Kaya po ginawa yung impyerno para po kay Satanas. Pero kung ayaw mong sumuko kay Jesus, wala kang pagkakaiba kay Satanas. May impyerno ka, kaibigan. Ano po? Hindi po pananakot yan. Pagsasabi ng biblikal. Tingnan natin ang sabi ni Pedro. Sa chapter 4 ng unang Pedro, sa 16, kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Kaya kapag isa kang mananampalataya kay Kristo, ang tawag sa iyo ay Kristiyano. Kailangan hindi mo dapat ikahiya ang pagiging Kristiyano mo, ang sabi ni Apostol Pedro. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Yung inuusig ni Pablo ng mga Kristiyano, taglay nila ang pangalan ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus kay Pablo, yung journey to Damascus, Pablo, ikaw nang gumagawa ng problema mo. Sa ginagawa mong yan. Kaya ang tawag po sa mga tagasunod ni Jesus ay Kristiyano. Pero nakapagtataka ngayon sa iba't ibang larangan ng reliyon, ano sinasabi nila? Ay ako, born again ako. Ay ako, datindahan ako. Ay ako, katoliko ako. Ay ako, Buddhist ako. Kung ano-ano. Ako, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Kulapo. Kung anong ginagamit nilang mga takatagada, ang nakalagay sa Biblia, Kristiyano. Kaya pag ako po tinatanong nila, isa lang ang sagot ko, Kristiyano ako. Eh bakit? Yun ang nakalagay sa Biblia. Kristiyano. Taglay ang pangalan ni Kristo. Kaya Kristiyano. Maliit na Kristo. Kaya pagkaganyan ka, ano sabi ni Pedro? Huwag mong ikahiya yan. Kaya kahit patayin ka, halang-halang kay Kristo, okay lang. Bakit? Marcos 8:35. Ano sabi ni Jesus? Kung mamatay kayo, halang-halang sa akin, okay lang. Eh, yung iba, wala na. Natakot na. Eh, yung iba, mga Kristiyano daw sila. Anong klase pagkatao naman sila? Ito. Sa Marcos 8, ano sabi ni Jesus? Sa 31, mula noon itinuro ni Jesus sa mga halagad ang mga mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Ito po yung persecution sa kanya. Hindi pa po dumarating yon, pinapaliwanag na niya sa kanyang mga tagasunod noon, panahon niya. Yung persecution, yung pagpapako sa krus sa kanya. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Siya ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya si Pablo, yan din ang pinopromote niya, na nabuhay na po si Jesus. Ang mga Hudyo noon, hindi sila naniniwala. Kaya, imbis na maniwala, anong ginawa nila? Ayun, kinasuhan si Pablo. Kaya nagtatanggol siya sa harap ng hari noon sa kanyang panahon. Malinaw na sinabi niya sa kanila,
At dahil dito, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. 34. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sino man nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 35. Sino man nagnanais na magligtas ng kanyang buhay at mawala nito, ngunit mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at magandang balita ay magkakamit nito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sabi ni Pedro, huwag niyong ikaya yan. Kung yan ang rason para kayo patayin, okay lang. Bakit? Ito sabi ni Jesus, alang-alang sa atin. Sino si Jesus? Sabi niya, Juan 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa aking Ama sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Nakita niyo po? Kaya yung mga Kristiyano pong totoo na Kristiyano, sila po yung makakasama ni Jesus sa langit. Kumbaga sa salitang kalye, yun po yung pinaka-passport nila na sila ay naging mga Kristiyano. Diba? Tandaan nyo po yan. Hindi po masama ang maglingkod sa Panginoon. Kaya kung di nyo pa po tinatanggap ang buhay ninyo, ang Panginoon sa inyong buhay, panahon na po para isuko ang buhay natin sa Kanya. Bakit po? Siya lang po pwede magdala sa langit eh. Kung alam nyo meron pang iba, di bahala kayo. Basta ako, sinabi ni Jesus, saka ni Brother John, yan, 1:14 sabi ni Jesus, hindi ka makakapunta sa akin ang sa langit, hindi ka dadaan sa akin. Diba? Hindi nyo pa po sinusuko ang buhay niyo kay Jesus, tanggapin nyo po si Jesus. Tanggapin nyo pong malugod sa inyong buhay si Jesus. Pagdating ng araw, yan po ay paginabang. Gaya na sinabi niya sa Marcos 8:25, 24 at 25. Sige kaibigan, hanggang dito na lamang po ng ating munting video. Sana meron po kayong natutunan. Hindi po tayo nagbibiro, hindi tayo nagloloko. Kung meron po kayong Bibliang ganito, sundan nyo ko. Ayan, ang gamit ko po ngayon, ayan. Nakikita nyo ba yan? Women Bible, ang Biblia ng mga pastor. Yan. Kung meron po kayong ganito, gusto nyo po kaming sundan. Brother John. Ito. Kung ano po yung nakasulat, yun po ang binasa ko lang at binahagi ko sa inyo. Minsan pa, kaibigan, anong kailangan? Mag-like po kayo. Pwede kayong mag-comment sa baba, pero huwag nyo kumumuray. Kasi hindi ko naman kayo minumura. Bakit ko sinasabing ganon? Kasi marami nagmumura sa akin sa social media eh. Dahil hindi po sila makasagot sa mga tanong ko. Ang sinasagot nila, yun, minumura na lang ako. Yan ang mahirap po sa kanila. Naturingan silang may reliyon. Pero anong klaseng reliyon? Reliyon na palamura. I-share po ninyo ito. Hindi nyo lang isi-share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo. Yang Home Bible Study nangyari na sa panahon pa ni Pablo sa bansang Roma. Nang panahon na nililitis siya sa kanyang pangangaral sa muling pagkabuhay ni Jesus at ang mga namatay na naglilingkod sa kanya. God bless us all po. Bye-bye!